Dominant Protector. Credit to the author. 3,861-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung may iba mang naroroon, makikiusap sila para sa kanyang kamay sa isang tingin lamang, lalo na sa pag-abot. Hindi sila magiging kasing lamig ni Terence, na hindi man lang inabot ang kanyang kamay. Kahit na medyo nahihiya siya, mabilis na nabawi ni Bella ang kanyang kalmado at sinabi sa nahihiyang boses, sa hinaharap, lahat tayo ay magiging mga baguhan sa Green Cloud Pavilion, habang ako ay isang mahinang babae na walang maaasahan. Kuya Linford, dapat mong tandaan na alagaan mo akong mabuti. Mapangakit ang mga Ravens, at dahil matagal na silang hindi nakakita ng babae, kahit na ang mga practitioner na may malakas na pagpipigil sa sarili ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkirot ng kanilang mga puso. Nais nilang palitan si Terence sa kanilang sarili at kunin ang malambot na kagandahang ito sa kanilang mga bisig at pahalagahan siya. Tumugon lamang si Terence nang walang pag-aalinlangan ng ngiti, walang planong magsalita. Ang eksenang ito ay nagpalaglag ng panga ng lahat kung iisipin nila na si Terence ay tanga lang at hindi marunong magpahalaga sa mga pabor, hindi na sila ganoon ang iniisip. Sa pag-iisip pabalik sa mga chismis tungkol sa pagkakaroon ni Terence ng hindi mabilang na mga kasintahan sa karaniwang mundo, isang ideya ang lumitaw sa isipan ng lahat ang malaswang Terence na ito ay malamang na hindi pinansin ang kagandahang ito, ngunit umaarte lamang siya na parang sanay siyang kumilos ng cool at naglalaro ng husto. Bilang matataas at makapangyarihang mga magsasaka, kahit na hindi madali para sa kanila na makuha ang pabor ng mga babaeng magsasaka na may parehong lakas, ang kanilang katayuan sa mga ordinaryong tao ay walang alinlangan. Kung talagang gusto nila, siguradong hindi sila magkukulang sa mga babae. Natural, mayroon din silang hanay ng mga kasanayan sa pakikitungo sa mga kababaihan. Playing hard to get. Hanggat tama ang timing, ang hakbang na ito ay hindi lamang makapag-iwan ng malalim na impresyon sa puso ng kabilang partido, ngunit mas kapaki-pakinabang din ito sa maraming pagkakataon kaysa sa walang pigil na pag-iingat. Gayunpaman, ang kinakailangan para sa paggamit ng paglipat na ito ay dapat itong maging sapat na kaakit-akit. Sa mundo ng paglilinang kung saan iginagalang ang malalakas, nangangahulugan ito na ang isang tao ay kailangang magkaroon ng sapat na lakas at malakas na background sa parehong oras. Kung hindi, ito ay magiging backfire lamang. Sa mga tuntunin ng lakas, si Terence ang pinuno ng grupo. Siya ay malakas sa harap ng mga bagong disipulo, ngunit siya ay nasa unang bahagi ng foundation stage. Si Bella, sa kabilang banda, ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, na isang buong antas na mas mataas. Sa mga tuntunin ng background, si Terence ay isang baguhan lamang mula sa karaniwang mundo. Kahit na ang lahat dito ay isang grassroots individual practitioner, ang kanilang background at lakas ay mas mahusay kaysa kay Terence. Pagkatapos ng lahat, gaano man sila kahirap, bilang mga lokal na practitioner, mayroon pa rin silang ilang mga koneksyon. Not to mention, ang dilag na ito na si Meyer ay napabalitang may kaugnayan sa nakatatandang Meyer ng tumataas na Sky Pavilion. Ang background na ito ay hindi maabot ng sino man dito, lalo pa ang isang mahinang tulad ni Terence na nagmula sa sekular na mundo. Just wait and see. Ang mapagpanggap na pinunong ito ay magbubuhat ng bato at dudurog sa sarili niyang mga paa maya-maya. Magiging interesante kapag siya ay naapakan ng Meyer na dilag. Ngumisi si Tony. Hindi mapigilan ni Chengmin na mapangiti nang marinig niya ito. Hindi niya alam kung may nararamdaman ba talaga si Boss Terence para kay Bella, pero alam niya na kung talagang mag-away sila, tiyak na madudurog ni Boss Terence ang kalaban niya sa loob ng ilang minuto. Sa makatuwid, ang mapagbigay na pag-iisip ni Tony ay mailalarawan lamang sa isang salitang walang muwang. Pero halatang hindi niya ito sasabihin ng malakas, at tumawa lang ng malamig. Siyempre, hindi si Terence ang pinagtawanan niya, kundi yung newbie. Nang makitang hindi tumugon si Terence sa kanya, talagang inis si Bella. This guy? Bakit hindi niya binigay ang mukha niya? Ang tanging dahilan kung bakit niya sinusubukang makuha ang mabuting panig ni Terence ay dahil siya ang mas malakas sa grupo, at ang ibang mga baguhan ay tila natatakot sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya simple, at magagamit niya ito.
Inakala niya na ang ganitong bagay ay magiging isang piraso ng cake para sa isang dilag na tulad niya, at magagawa niyang yumukod si Terence sa kanya tulad ng isang piraso ng cake, ngunit hindi niya akalain na si Terence ay magiging napakawalang malay, pumikit sa kanyang dalawang pampublikong pagpapakita ng kabutihan. Naisip ba talaga ng lalaking ito na isa siyang super young master gaya ni Linden? Gusto ba talaga niya ang isang dilag na tulad niya na magkusa na ihagis ang sarili sa kanya? Maagang foundation establishment cultivator ka palang na walang background. Blessing na rin na handa akong tingnan ka, at gusto mong itapon ko ang sarili ko sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Kahit galit siya, napakaraming tao ang nanunood at first time niyang humarap sa lahat. Ayaw ni Bella na mawala ang kanyang kilos at maapektuhan ang kanyang imahe. Hindi pa siya sumusuko sa sarili niya. Kahit na siya ay itapon sa Green Cloud Pavilion bilang isang bagong dating, si Bella ay walang balak na sumuko. Pinaplano pa rin niyang gamitin ang natitira niyang oras sa malugod na pavilion para makipagtali sa ilang makapangyarihang mga bagong dating na may magandang kinabukasan para makapaghanda siyang harapin ang Natalie sa hinaharap. Upang harapin ang mataas at makapangyarihang kabataang si Miss Natalie, ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay tiyak na walang gaanong pakinabang. Gayunpaman, hindi sila ganap na walang silbi. Sa oras na iyon, posible pa ring mag-set up ng isang pamamaraan at gamitin ang mga ito bilang kumpay ng kanyan. Dahil sa malamig na tugon ni Terence, nakaramdam ng awkward at inis si Bella, ngunit si Gavin, ang senior steward, ay lumabas upang tulungan siya. Sige, everyone, quiet down. I'll formally introduce everyone. Nagkunwaring ngumiti si Gavin kay Bella at saka pinakilala sa malinaw na boses, mula ngayon, itong si Miss Meyer ay opisyal na bagong dating ng ating Green Cloud Pavilion. Gaya ng iba, sasali rin siya sa pagsusulit ng bagong dating. Kung tungkol sa mga pagsusulit na napagdaanan na, wala nang make-up test para sa kanila. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Gavin, bukod pa rito, dahil ang 15 kuweba na tinitirhan sa paanan ng bundok ay puno na, ayon sa mga tagubilin ng mga nakatataas, tayo ay magtatayo ng isang kahoy na bahay para kay Miss Meyer bilang pansamantalang tirahan. Nagkatinginan ang lahat nang marinig nila ito. Magsisinungaling sila kung sasabihin nilang hindi sila naghihinala sa pagdating ni Bella. Sa lakas at background ni Bella, maaari siyang sumali sa isa sa 3 magagandang pavilion sa isang salita lamang. Ang katotohanan na sumali siya sa malugod na pavilion sa kalagitnaan ay kakaiba na, hindi banggitin na hindi siya sumali sa tumataas na Sky Pavilion, kundi sa Green Cloud Pavilion. Sa ganitong paraan, kahit na umalis siya sa malugod na bagong pavilion sa hinaharap, ayon sa mga patakaran ng 3 malalaking pavilion, maaari lamang siyang maging isang panloob na disipulo ng Green Cloud Pavilion at hindi isang panloob na disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Malaki ang pagkakaiba ng treatment sa dalawa. Para kay Bella, na dapat ay maging isang panloob na disipulo ng tumataas na Sky Pavilion, ito ay isang hindi makatao at walang awa na pagsupil. Higit pa rito, pagkatapos na maging bagong miyembro ng Green Cloud Pavilion si Bella, hindi lamang siya nawala ng panimulang linya sa mahalagang pagtatasa ng mga bagong dating, wala man lang siyang nasira na Immortal's Cave. Ang tanging mayroon siya ay isang pansamantalang bahay na gawa sa kahoy. 3,862. Hanggat ang isang tao ay huminahon at pinag-isipan ito ng mabuti, malalaman ng isa na dapat mayroong isang nakatagong kwento sa likod nito. Malamang na ang Meyer Beauty na ito ay nakasakit ng ilang big shot, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Dahil din dito kaya inisip ni Terence ang problemang ito sa simula pa lang, at sinadyang ilayo ang sarili kay Bella. Ayaw niyang masangkot sa labanan sa pagitan ng mga big shot na ito. Gayunpaman, hindi ito naisip ng iba. Si Bella ay isang magandang babae. Kahit may kanya-kanya silang mga haka-haka, hindi nila maiwasang maakit sa kanya. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kirot sa kanilang mga puso. Kahit na sinaktan ni Bella ang isang nakatataas, tiyak na mula sa tumataas na Sky Pavilion. Hindi mahalaga kung pupunta sila sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap. Isa pa, baka mga matatanda pa ang sadyang nagsanay.
Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat, si Gavin ay bumantong hininga at sinabing, mula sa aking pananaw, nararamdaman ko rin na ito ay medyo hindi patas, ngunit ito ang utos ng mga nakatataas, kung tutuusin, at walang sinuman ang makakapagpabago nito. Ngunit sa kabutihang palad, si Miss Meyer ay nasa tuktok na ng maagang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Ang kanyang kinabukasan ay nakatadhana na ang kanyang hinaharap ay hindi nag-aalala tungkol sa labis na pag-aalaga. At ang tirahan sa kuweba, sa ngayon, maaari lang kitang guluhin. Bagamat kumikilo si Gavin, kalahati ng kanyang buntong hininga ay taos-puso. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga bayani ay mahuhulog sa kagandahan ng isang kagandahan. Gaano man kalalim ang mga pukana ni Gavin, isa pa rin siyang lalaking puno ng sigla at sigla. Malaki ang tukso ng isang magandang babae tulad ni Bella. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat at marinig ang mga salita ni Gavin, dalawang malinaw na bakas ng luha ang lumitaw sa mukha ni Bella. Gayunpaman, nagpanggap pa rin siyang malakas at sinabing, Senior Kuya Gavin, simula ngayon, hindi ko na nami-miss si Meyer. Isa lang akong ordinaryong bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Junior sister na lang ang tawag mo sa akin. At tungkol sa newcomer examination at sa tirahan ng kuweba, wala akong problema dito. Please don't worry about me. Sa ilang salita lang, halos lahat ng lalaking naroroon, kasama si Gavin, ay nahuli na ng babaeng ito. Kung ikukumpara sa pagpapakyut, ang isang babaeng tulad niya, na halatang mahina ngunit nagkukunwaring malakas, ay maaaring pumukaw sa pagnanais ng mga lalaki na protektahan siya. Hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng lamang at protection sa kanya. Ang galing talaga umarte ng babaeng ito. Kumaibat ang mga labi ni Terence. Hindi nila kilala ang isa't isa at walang sama ng loob sa isa't isa, ngunit ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang babaeng ito ay hindi kasing mahina at hindi nakakapinsala gaya ng nakikita niya. Nakipag-ugnayan siya sa lahat ng uri ng kababaihan sa karaniwang mundo, at alam niya kung paano tretuhin ang mga tao. May sarili siyang paraan ng pagbabasa ng mga tao. Napakalayo ng mga kilay ni Bella. Hindi na siya virgin. Maging ito ay ang pagitan ng kanyang mga kilay o ang paraan ng kanyang paglalakad, naglabas siya ng isang malandi na aura. Kung tama ang kanyang paghuhusga, dapat mas madalas at magulo ang nightlife ng babaeng ito. Ang Sky Class Island ay hindi kasing bukas ng sekular na mundo. Marami pa ring sinaunang kaugalian, at ang mga hangganan sa pagitan ng mga lalaki at babae ay napakahigpit. Sa ganoong background, ang babaeng tulad ni Bella ay hindi maituturing na mabuting tao. Gusto lang ni Terence na mag-level up sa kapayapaan at pumunta sa Nakajima para hanapin si Zhang Liju. Wala siyang oras na sayangin ang babaeng ito. Ngunit ang hindi alam ni Terence ay para sa ilang mga babaeng makitid ang pag-iisip, ang kanyang pag-uugali ng paglayo sa kanila ay sapat na para maput sila sa kanya. Sige, kung walang apurahang gagawin ang lahat, ilabas mo ang iyong pagkalalaki at tulungan mo ang ating junior sister Meyer na magtayo ng bahay. Sumenya si Gavin sa mga tao. Sige. Agad na sumabog ang tugon. Upang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng Beauty Meyer, lahat ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay nagmamadaling gawin ang kanilang makakaya, natatakot na mahuli. Si Randolph, si Hernan, at ang iba ay hindi agad sumunod sa kanila, ngunit nanatili upang hintayin ang mga utos ni Terence. Let's go! Since newbies silang lahat sa Green Cloud Pavilion, puntahan natin sila at tulungan sila. Napangiti si Terence. Bagamat ayaw niyang masyadong makihalubilo sa Bella na ito, pareho silang newbie sa Green Cloud Pavilion. Kahit para lang sa reputasyon niya, kailangan niya itong tulungan. Siyempre, napakaraming tao na ang nagmamadaling pumunta, kahit na pumunta si Terence at ang iba pa, naroroon sila para tumulong. Ang pagtatayo ng isang kahoy na bahay ay isang maliit na bagay sa mga practitioner na tulad nila. Sa loob lamang ng kalahating oras, sa ilalim ng pagsusumikap ng mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion, isang bahay na gawa sa kahoy ang naitayo sa harap ng kuwebang tirahan sa paanan ng bundok. Bagaman ito ay medyo magaspang at ang pakiramdam ng pamumuhay dito ay hindi magiging mabuti, maliban sa espiritual na chi, ang mga magsasaka ay walang mataas na pangangailangan para sa panlabas na kapaligiran. Ito ay sapat na upang magawa ito.
Para sa espiritual na chi, kahit na ang pinakamagandang kuweba na tinitirhan sa paanan ng bundok ay hindi makakatugon sa mga pangangailangan ng paglilinang ni Bella, lalo pa ang bahay na gawa sa kahoy. Sa makatuwid, sa teorya, ang epekto ng mga tirahan ng kuweba at ang bahay na gawa sa kahoy ay halos pareho kay Bella. Siyempre, ang cabin ay pansamantala lamang para sa kanya. Kung siya ay may balak na lumaban sa susunod na hamon, kung gayon ang maninirahan sa cabin ay isang malas na tao. Tungkol sa puntong ito, ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, na ganap na natulala kay Bella, ay tila wala pang reaksyon. Sa ngayon, ang nasa isip lang nila ay kung paano pasayahin ang magandang babaeng ito. Hanggat kaya niyang makuha ang puso ni Bella, hindi lang niya makukuha ang pabor ng beauty, magkakaroon din siya ng isa pang backer. Bakit hindi? Isinasantabi ang rumored background ni Bella, siya mismo ay isang tunay na foundational peak level practitioner. Ang antas ng lakas na ito ay sapat na upang patayin ang lahat ng mga bagong disipulo sa pavilion, kabilang si Terence. Kahit na pinaghihinalaan siyang nabubuhay sa isang babae, kung makakagawa siya ng paraan para mayakap ang ganoong kakapal na binti, ang sitwasyong iyon ay napakaganda sa pag-iisip lamang tungkol dito. Matapos itayo ang kahoy na bahay para kay Bella, ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay mabilis na naghiwa-hiwalay, maliban sa iilan na may lihim na motibo at gustong pasayahin si Bella. Kailangan pa nilang maghanda para sa susunod na round ng challenge competition at gugulin ang kanilang tunay na chi para palagwin ang mga spiritual herb seeds. Maraming mga bagay ang kailangang gawin, at wala silang masyadong oras na sayangin. Para kay Bella, ang kagandahang bumaba mula sa langit, sa karamihan sa kanila, ito ay isang piging para sa kanilang mga mata. Sa kanilang lakas at kwalipikasyon, hindi makatotohanan para sa kanila na makuha ang kagandahan. Kahit gaano pa sila nabulag ng pagnanasa, alam nila ang kanilang sariling mga limitasyon. Para naman kay Terence at sa iba pa, bago sila umalis, partikular na pinaalalahanan sila ni Terence, hindi simple ang babaeng ito. Kung hindi kailangan, dapat ay lumayo tayo sa kanya. 3,863. Femme fatale. Hindi mabilang ang mga halimbawa ng kanyang mga kapatid na nag-aaway sa isa't isa dahil sa mga babae. Bagamat si Randolph at si Hernan ay may magagandang karakter, kung talagang naakit sila ng babaeng ito at sinubukang mag-udyok sa pagitan nila, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Kailangang mag-ingat si Terence laban dito, kaya kailangan niyang bigyang pansin ang mga ito. Huwag kang mag-alala, boss. Gagawin namin kahit anong gawin mo. Si Randolph at walang pag-aalinlangan na tumango si Hernan. Totoo na pagkatapos ng mahabang pananatili sa malugod na bagong pavilion, si Bella ay mas kaakit-akit sa kanila, ngunit hindi sa puntong mabulag ng pagnanasa. Hindi na kailangang pag-usapan si Randolph. Nakita na niya ang lahat ng uri ng pabago-bago ng mga tao mula pa noong bata pa siya sa sekular na mundo. Ang kanyang kalmado, pagkamakatuwiran, at pagpipigil sa sarili ay walang pag-aalinlangan. Bagamat mukhang mainit ang dugo at simple ni Hernan, masasabi niya sa nakaraang hamon laban kay Tony na ang taong ito ay maislan kahit na siya ay magaspang. Hindi siya isang karakter na madaling gamitin ng iba. Pagkatapos bumalik sa kuweba, pumasok si Terence sa Jade Space dahil sa ugali. Maliban sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay, ang pangunahing gawain niya ngayon ay ang pag-aalaga sa dalawang nakakain ng pusong katanji tanging damo na bagong usbong. Dahil ang mga buto na ito ay nilinang sa mga batch ng nursery ng gamot sa espiritu sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan, nabibilang sila sa kategorya ng mga congenital deficiencies. Bukod dito, binago ng paraan ng True Energy Infusion ang growth cycle, na isang uri ng pagkasira sa mga binhi ng gamot sa espiritu mismo, na kulang na sa Yuan Qi. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kulay ng spirit medicine na nilinang sa ganitong paraan ay karaniwang mababa, at karaniwang hindi umabot sa karaniwang pamantayan. Hindi madaling makakuha ng 2 buto ng damo na nakakalam ng puso, ngunit sa huli, 2 malnourished lang ang nakuha niya. Hindi ito matanggap ni Terence. Sa kabutihang palad, mayroong sapat na espiritual na chi sa espasyo ng Jade Pendant. Sa isang malaking lawak, ito ay ginawa para sa kawalan ng congenital deficiency. Ang kulay ay hindi masyadong maganda, ngunit maaari pa rin itong maabot ang karaniwang pamantayan.
Ang kailangang gawin ngayon ni Terence ay ipagpatuloy ang pag-aalaga sa dalawang nakakalamon sa pusong magagandang punla ng damo. Kapag sila ay ganap na lumaki, maaari na siyang magsimulang gumawa ng foundation stage golden peels. Maliban sa dalawang tangkay ng napakagandang damo na lumalamon sa puso, hindi lang ipinamigay ni Terence ang iba pang mga seedling sa espasyo ng Jade para makipagpalitan ng mga puntos. Itinabi niya ang mga ito dito at ibinalik ang mga seedlings na nakuha niya sa iba sa mga batch. Kinailangan nilang hatiin ang mga saplang sa mga batch upang hindi sila magkaroon ng anumang hinala. Pagkatapos ng lahat, wala silang jade space tulad ni Terence, at ang ibang mga tao ay hindi makakapagpatubo ng mga saplang sa kanilang mga kamay. Kailangan nilang ibigay ang lahat ng sabay-sabay. Kung talagang gagawin nila iyon, si Randolph, Hernan, Chengmin, at maging si Leandro mula sa tumataas na Sky Pavilion ay tiyak na makakaakit ng pansin kung mag-aabot sila ng 10 o higit pang mga seedling ng sabay-sabay, dahil karamihan sa kanila ay hindi man lang makapagpatubo ng isa. Noon, kung talagang may gustong mag-imbestiga, hindi lang malalantad ang sekreto ng kanilang paglaki ng mga buto, kundi mabubunyag din ang pagkakakilanlan ni Leandro at Chengmin bilang mga especially iya. Magiging mahirap iyon. Para sa kapakanan ng kaligtasan, nagpasya si Terence na gawin itong mas komplikado at ipamigay sa mga taong ito ang mga halamang gamot sa mga batch. Hanggat hindi sila sabay na nag-abot ng mga halamang gamot, hindi mahalaga kung mayroon silang mas mataas na rate ng kaligtasan. Ang CC manager ng Spirit Herb Nursery ay nagsabi na ang paglilinang ng Spirit Herb Seeds ay hindi lamang nakadepende sa lakas at kasanayan, kundi pati na rin sa swerte. Kung mas mataas ang survival rate ng ilang tao, maiinggit lang ang iba. Sa karamihan, maghahinala sila na ang mga taong ito ay pinagkadalubhasaan ang mga pangunahing trick, ngunit hindi sila masyadong mag-iisip. Sina ni Terence, si Randolph at ang iba ay nagbigay ng kanilang mga seedling sa mga batch, ngunit hindi niya ibinigay ang kanyang 39 na mga seedling sa mga batch. Sa halip, itinago niya ang mga ito sa espasyo ng Jade, pinaplanong ilabas ang mga ito ng sabay-sabay. Ilang tao ang mabubulag sa kanyang kinang. Lalo na ang mga taong tulad ni Harry, na naghihintay na pagtawanan siya. Gabi na noon, at nasa kalagitnaan ng pagsasanay si Terence ng kumirot ang kanyang puso may nag-aaktibo sa kanyang kuweba. Para makarating siya sa oras na ito, maaaring may bagong impormasyon si Chengmin. Iyon ang unang reaksyon ni Terence, ngunit nang buksan niya ang pinto at makita ang taong nakatayo sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang ma-freeze. Kuya Linford, ang aking kahoy na bahay ay transparent sa lahat ng panig, maaari ko bang hiramin ang iyong kuweba upang maligo? Ang init ng panahon, at ito ay napaka hindi komportable na nakaipit sa lahat ng dako. Si Bella ay nakasuot ng manipis na damit, nakasandal sa pinto habang ang mga mata ay nakatingin kay Terence. Malamig na tiningnan siya ni Terence at itinaas ang isang kilay. Ano ang pinagkakaabalahan niya sa oras na ito? Paumanhin, ngunit sa tingin ko ay walang tubig sa aking kuweba. Sagot ni Terence, ang kanyang mukha ay kalmado. Kailangan niyang aminin na ang Bella na ito ay maganda kahit na si Terence, na nakakita ng lahat ng uri ng magagandang babae noon, ay kailangang umamin na siya ang pinakamahusay. Ngunit si Terence ay hindi interesado sa mga babaeng tulad niya, mas magbantay siya. Kapag napalapit na siya sa babaeng ito sa harapan niya, hindi na kailangang sabihin, mahihirapan siya at imposibleng magtago sa kanya. Hindi alam ni Terence kung ano ang tunay na intensyon ni Bella, ngunit isang bagay ang sigurado may mali dito. Walang magandang ginawa ang babaeng ito. Ang reaksyon ni Terence ay kasing lamig noong araw, at muling nagulat si Bella. Naisip niya na magagawa niyang isumite ang iba pang pagkakataong ito. Pagkatapos ng kalahating araw, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Bilang isang bystander, nakikita niya na ang grupo ni Tony ay mas mahina kaysa sa grupo ni Terence, kahit na nasa kanya ang suporta ni Gavin. Matapos i-summarize ang lahat ng nangyari kay Terence noon, malalaman ng isa na ang bagong taong ito mula sa karaniwang mundo ay hindi lang mas malakas kaysa sa iba pang mga baguhan, ang kanyang potensyal ay hindi rin dapat maliitin. Sa sarili niyang lakas, nagawa niyang iparamdam kay Gavin, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na Katie wala na sinusuportahan ng young master na si Lyndon, na walang magawa. Paano ito maaaring gawin ng isang ordinaryong tao?
Hindi simple ang lalaking ito. Ito ang naging hatol ni Bella kay Terence matapos makalakam ng lahat ng impormasyon mula sa mga baguhan. Dahil dito kailangan niyang ibaba ang kanyang pride at akitin si Terence sa gabi kapag walang tao sa paligid. Upang makapaghiganti kay Natalie, ang numero 1 binibini ng tumataas na Sky Pavilion, kinailangan ni Bella na mag-isip ng lahat ng uri ng paraan para makaipon ng kapangyarihan. Kahit nakabilang sa grupong ito ng mga baguhan ng Green Cloud Pavilion na walang background o lakas, kailangan niyang mag-isip ng paraan para pumili ng ilan na may potensyal bilang cannon fodder. 3,864. Ang Terence na ito ay tila may kakayahan, kaya malinaw na ito ay isang mahusay na pagpipilian. Bukod dito, sina Terence at Linden ay may awayan, kaya natural, sila ay nasa parehong panig. Kung tungkol sa kung paano mapanagan si Terence, ito ay isang piraso ng cake para kay Bella. Para sa isang kagandahang tulad niya, hindi ba ang kanyang katawan ang pinakamahusay na paraan? Hindi kailanman mahahanap ni Bella na maging panauhin at paksa sa ilalim ng kanyang palda. Kung kinakailangan, wala siyang pakialam na hayaan ang kabilang partido na magkaroon ng tamis, tulad ng kasalukuyang sitwasyon. Sa ganang kanya, maliwanag para sa isang lalaking tulad ni Terence na maging malamig sa kanya sa araw sa harap ng napakaraming tao. Kung kumilos siya na parang baboy, maaari nitong masira ang imahe na binuo niya noon. Ngayon, sa kalaliman ng gabi, walang tao sa paligid, at siya, isang magandang babae, ay nagkusa na pumunta sa kanyang pintuan. Wala nang dapat magpanggap. Ang resulta ay ganap na wala sa inaasahan ni Bella. Ito ay isang lalaki at isang babae lamang, at malinaw na nagpahiwatig na siya, ngunit si Terence ay nagpapanggap pa rin. Hindi maiwasan ni Bella na maghinala kung may mali sa utak ni Terence. O may sakit ba ang taong ito sa lugar na iyon at walang interes sa mga babae? Kung hindi, walang dahilan para labanan niya ang kanyang tukso. Ang malamig na mga mata ni Terence ay nagpakalma kay Bella, ngunit hindi siya sumuko. Dinilaan niya ang kanyang mga labi ng seductively at sinabi, kung wala kang tubig, pwede kang kumuha ng tubig sa labas. Kuya Linford, hindi mo matitiis na makakita ng mahinang babae na kumukuha ng tubig mag-isa, tama ba? Napakalagkit ko ngayon, hindi talaga komportable kung hindi mag-shower. Kung mayroon mang ibang baguhan sa Green Cloud Pavilion, tulad ni Tony, na isang simpleng tao, malamang na nagsimula na si Bella na gumawa ng mga hakbang sa kanya at maging tapat na paksa niya. Sa kasamaang palad, ang taong kaharap ngayon ni Bella ay si Terence. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga habang tinitingnan ang kaakit-akit na paraan ni Bella, na nagpapadugo sa ilong ng mga lalaki. Talagang hindi titigil ang babaeng ito hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Miss Meyer, gumagabi na. Bukod dito, hindi dapat magkadikit ang mga lalaki at babae. Medyo abala ang kahilingan mo. Pasensya na wala akong magagawa. Bumalik ka na. Walang pakialam na umiling si Terence. Ikaw. Si Bella ay hindi nagpapanik sa lahat. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng paibaba habang nakaturo kay Terence, walang imak. Sa paglipas ng mga taon, mayroon siyang higit sa 20 lalaki sa ilalim ng kanyang palda. Si Bella ay palaging tiwala sa kanyang hitsura. Isa pa, kilalang-kilala niya ang mga lalaki. Hanggat binigyan niya sila ng kaunting tamis, tiyak na kukunin nila ang sakit. Maging ito ay sa kanyang bayan o sa mga araw na siya ay dumating sa 3 pavilion, si Bella ay palaging sinusubukan na akitin siya. Kung hindi niya sinaktan si Natalie, siya ay naging parang isda sa tubig ngayon at naging sikat na babae sa 3 pavilion. Kahit na ipinadala sila sa Welcome Pavilion, mula sa mga reaksyon ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ang mga taong ito ay walang iba kundi basura sa mata ni Bella. Ngunit hindi inisip ni Bella na ang kanyang sinubukan at nasubok na mga taktika ay hindi gagana sa harap ng Terence ng karaniwang mundo. Niayaw niyang itapon ang sarili sa kanya. Paano ba natitiis ng isang kagandahang tulad niya? Kahit gaano siya kaluwag, siya, si Bella, ay babae pa rin. Nang hindi man lang niya maakit ang isang lalaki gamit ang kanyang katawan, ito ay isang malaking suntok at pagpapasigla sa kanya. Ito ay tiyak na nakamamatay at ang mga kahihinatnan ay nakakatakot.
Matagal na tinuro ni Bella si Terence bago nagalit. Lalaki ka pa nga ba? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng may lamang at proteksyon na damdamin para sa mas patas na kasarian? Isa ka lang ugat mula sa sekular na mundo, ano ang dapat ipagmalaki? Binibigyan kita ng pagkakataon dahil pinupuri kita. Kung hindi man, hindi ako tumingin sa iyo kahit na walang lakas. Kung ganoon, ito ay karangalan ng isang ito. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi ito ikinakaila. Di ba? Ang tanga na katulad mo na hindi marunong manligaw, sigurado ang dilag na ito na hindi ka makakasali sa kahit na sinong babae sa buhay na ito. Maghintay ka na lang na maging single habang buhay. Huminto sandali si Bella bago siya idinagdag, kahit mayroon man, karamihan sila sa mga ordinaryong tao mula sa sekular na mundo na hindi pa nakikita ang mundo. Mga basura sila na hindi maihahambing sa isang daliri ng kagandahang ito. Tapos sorry talaga ako. Ang aking mga kasintahan ay hindi ang pinakamaganda, ngunit kung ihahambing sa Miss Meyer, higit pa sila sa sapat. Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Siya ay orihinal na nagplano upang makipaglaro kasama ang Bella na ito. Ayaw man niyang maging masyadong malapit, hindi na kailangang magkaaway sila. Kahit na ano, ang kabilang partido ay medyo makapangyarihan at may malakas na background. Kung maiiwasan niyang magalit sa kanya, mas mabuting gawin na lang. Ngunit ngayong sinimulang tawagan ng kabilang partido na basura ang kanyang mga kasintahan, hindi nilayo ni Terence na magpanggap na hindi niya ito narinig. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ay palaging ang pinaka-hindi mahawak ang reverse scale ni Terence. Ang tubig ng balon ay hindi nakakasagabal sa tubig ng ilog, ito ang orihinal na plano ni Terence, ngunit ngayon na ang kabilang partido ay tumawid sa kanyang linya, wala nang masasabi pa. Paano kung isa kang peak early foundation establishment cultivator? Kaya paano kung mayroon kang suporta ng isang elder mula sa tumataas na Sky Pavilion? Kung maglakas loob kang tumawid sa ilalim ko, bugbugin kita hanggang mamatay. Higit pa sa sapat kumpara sa kagandahang ito. Tumawa si Bella na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Hinampis niya ang kanyang dibdib at pinadyak ang kanyang mga paa, hindi niya maituwid ang kanyang likod. Si Terence naman, nakatayo lang sa pinto, malamig na nanunood. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa si Bella sa wakas at tinuro niya si Terence, umiling-iling. Kuya Linford, akala ko bobo ka na hindi marunong magmahal, pero parang na-misunderstood talaga kita. Kung talagang tanga ka, paano mo ako napapasaya sa isang pangungusap lang? Speaking of which, ang tagal ko nang narinig ang biro. Sinundot pa ni Bella ang dibdib ni Terence ng magiliw habang nagsasalita, malinaw ang kanyang intensyon bilang araw. Gayunpaman, itinulak siya ni Terence ng isang kamay ng walang awa, ang mukha ay mapaglaro, joke. Paumanhin, ngunit nakikipag-joke lang ako sa mga kaibigan ko. Sayang at hindi isa si Miss Meyer, kaya hindi mo dapat masyadong isipin iyon. Nang marinig ito ni Bella, hindi niya naiwasang tumahimik. Ang kanyang orihinal na mapang-akit na mukha ay biglang naging sobrang pangit, at ang masamang tingin sa kanyang mga mata ay nagpang-inig sa mga tao. 3,865 Ang kagandahang ito ay ibinaba ang kanyang mga hangin at ipinahayag ang kanyang mabuting kalooban sa lahat ng mga paraan na posible. Dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang aking kabaitan, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging walang kabuluhan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, sa puso ng magandang babaeng ito, dahil hindi tayo pwedeng maging magkaibigan, kaya magkaaway tayo. Hindi ko hahayaang mabuhay ang sinumang kalaban ng ganoon kadali. Ngumisi si Bella. Sa pagkakataong ito, galit na galit siya, at ang aura ng isang peak early foundation stage practitioner ay lumabas sa kanyang katawan ng walang pagpipigil, na diniinan sa ulo ni Terence. Kahit gaano pa siya kaina, isa pa rin siyang peak level early foundation stage practitioner. Kung talagang gusto niyang makitungo sa isang early foundation stage practitioner tulad ni Terence, ito ay isang piraso ng cake. Ang mga babae ay hindi dapat gawing trifle, at ang isang babaeng tulad niya, na hindi malawak ang isip ngunit hindi mahina, ay higit pa.
Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Magiging kaibigan o kaaway ka ba niya? Pag-isipan mong mabuti bago mo sagutin ang tanong na ito, o magsisisi ka, pangako sa iyo ang kagandahang ito. Sabi ni Bella sa malamig na boses. Hehe, since hindi umubra ang seduction, napalitan ka na ng caution. First day pa lang niya sa Welcome You Pavilion, at sabik na siyang mag-establish ng puwersa. Mukhang malaki ang binabalak ng babaeng ito. Hindi napigilan ni Terence na matawa sa loob, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Tumigil sandali si Terence sa ilalim ng nakakatakot na aura ni Bella bago sumagot, Miss Meyer, dapat nating isipin ang sarili nating gawain at wala akong balak na maging kaaway mo. Ngunit kung ipipilit mo itong gawin, kailangan kong pilitin ang aking sarili na gawin iyon. Woof! Nag-aatubili. Ikaw ay isang maagang foundation stage cultivator mula sa secular na mundo. May qualifications ka bang magsabi ng mga ganyang salita sa harap ng kagandahang ito? Masyado kang mayabang. Aatake na sana si Bella sa galit. Kung hindi sila magkaibigan, magkaaway sila. Walang pangatlong posibilidad. Tungkol naman sa usapan ni Terence na, ang tubig ng balon ay hindi nakakasagabal sa tubig ng ilog, lahat ito ay kalokohan kay Bella. Kung gusto niyang maghiganti sa Natalie, kailangan niyang mag-ipon ng lakas at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa pagtingin sa lahat ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, iilan lamang ang may potensyal na maging cannon fodder para sa kanya. Sa mga taong ito, ang mga taong tulad ni Tony ay mga direktang inapo ni Gavin, at si Gavin ay tao ni Lindan. Siya, si Bella, ay hindi makakalaban sa kanya sa maikling panahon. Sa madaling salita, kahit na ibinaba niya ang kanyang katayuan at gumawa ng inisyatiba upang akitin siya, imposibleng maging tunay na tapat na tagahanga niya si Tony at ang iba pa. Sa karamihan, maaari niyang gamitin ang mga ito ng kaunti sa likod ni Young Master Shu. Si Terence at ang iba, sa kabilang banda, ay iba sila ay aktwal na katutubo na walang anumang background o suporta. Sa kaunting pagkana, posibleng yumukod ang mga taong ito sa kanya. Kung gusto niyang mapailalim sa kanyang kontrol ang gang ni Terence, ang pinakamahalagang hakbang ay natural na mapasailalim muna si Terence sa kanyang kontrol. Hanggat mapapailalim niya si Terence, si Randolph at hindi magiging problema ang Hernan. Hindi pa banggitin, para kay Bella, si Terence ang may pinakamalaking potensyal sa lahat ng bagong recruit. Pagkatapos niyang i-recruit si Terence, baka siya talaga ang maging numero unong figure sa hinaharap kung siya ay suswertehin. Kaya, ang pagsupil kay Terence ay isang bagay na kailangang gawin ni Bella. Kahit na malamig ang pakikitungo sa kanya sa araw, ibinaba pa rin niya ang kanyang katayuan at dumating upang akitin siya sa gabi. Kung kinakailangan, hindi niya inisip na bigyan si Terence ng tamis. Pagkatapos ng lahat, si Bella ay palaging tiwala sa kanyang sariling katawan. Ito ay isang magandang ideya, ngunit ito ay walang kabuluhan ngayon na ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito. Dahil hindi umubra ang seduction, kailangan niyang magbago ng isip. Kung hindi gagana ang malambot na pamamaraan, gagamitan niya ng puwersang-puwersa si Terence pababa. Ang mundo ng pagsasanay ay palaging iginagalang ang malakas, at malamang na mahuhulog din si Terence dito. Nang malapit nang gamitin ni Bella ang kanyang lakas para pilitin si Terence na magpasakop, biglang nagsalita si Terence, magandang ideya ba talaga ito? Kung lumaban ka nang hindi nagre-report, mapaparusahan ka sa Welcome Pavilion. Miss Meyer, hindi ka ba natatakot na matamaan kapag nahulog ka? Kalmado ang ekspresyon ni Terence habang nagsasalita, hindi man lang nagpapanik. Isa itong casual na paalala, at kung pipilitin ni Bella na huwag makinig, hindi siya tututol na makipaglaro. Nanghina ang aura ni Bella nang marinig niya ito. Hindi niya maiwasang kiligin nang makabawi siya sa katinoan. Gaya ng sinabi ni Terence, siya ay nasa isang masamang sitwasyon. Sa orihinal, maaari siyang maging miyembro ng core circle ng ikalawang henerasyon ng tumataas na Sky Pavilion. Ngayon, bigla siyang nalaglag sa alikabok at naging mababang antas na bagong dating na walang status sa Green Cloud Pavilion.
Kung gagawa siya ng anumang krimen sa oras na ito, naniniwala siya na ang mga taong nagpaalis sa kanya ay tiyak na hindi utol na tapakan siya muli upang pasayahin sina Natalie at Lindan. Kung nangyari iyon, siya, si Bella, ay may blacklist ng malugod na bagong pavilion. Sa oras na iyon, baka hindi pa siya makapasok sa Green Cloud Pavilion. Siya ay ganap na mahihiwalay sa tatlong malalaking pavilion. Talagang magiging isang trahedya iyon. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa buhay na ito. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na binawi ni Bella ang kanyang aura at pinandilatan si Terence. Kasalanan ng arrogant bastard na ito kung kaya't muntik na siyang magkamali. Maghintay ka lang, pagsisisihan mo ito. Umalis si Bella na may makamandag na hitsura sa kanyang mukha. Tumalikod siya at umalis. Nabigo ang kanyang pang-aakit at hindi rin siya maaaring gumamit ng dahas. Hihingi lang siya ng snob kung patuloy siyang mananatili dito. Huminga ng malalim si Terence habang nakatingin sa kaakit-akit na likod ni Bella. Ito ay katawa-tawa nagbabanta pagkatapos mabaigo sa pang-aakit. Kung hindi dahil pinatay siya ni Terence ngayon, patay na siya. Ayaw pa sana niyang ilantad ang lakas, pero nasa blacklist na niya ang dalaga. Maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap, ngunit ang ginawa ay hindi nakatulong. Hindi naman mabuting tao ang babaeng ito. Kung siya ay isang kaaway, gayon din. Si Terence ay may mga kaaway sa buong lugar, at hindi mahalaga kung mayroon pa siyang isa. Ang hindi alam ni Terence ay kahit na hindi siya naging kalaban ni Bella ngayon, kailangan pa rin niyang tumayo laban sa kanya sa hinaharap. Sinusubukan lang niyang gawing malinaw ang kanilang relasyon. Ngunit hindi mahalaga, haharapin na lang niya ito pagdating nito. Umiling si Terence na may malabong ngiti at pumasok sa Jade Space para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay na parang walang nangyari. Ang kailangan ni Terence na gawin ngayon ay patatagin ang kanyang pinakamataas na bahagi ng unang bahagi ng foundation stage habang ang nakakalamon sa pusong Katanji tanging damo ay nasa simula pa lamang, at gawin ang kanyang makakaya upang palakasin ang kanyang foundation bilang paghahanda para sa kanyang susunod na tagumpay. Bagamat sinabi na hanggat kaya ng isang tao na pinuhin ang gininto ang core ng foundation stage, masisiguro ng isa ang isang tagumpay, ngunit ang paglilinang ay hindi kailanman isang bagay na malulutas sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng mga table tasks. 3,866. Kahit na uminom si Terence ng Golden Dawn ng foundation stage, isang tableta na walang side effect, kung hindi siya magsisikap na mag-cultivate, magdudulot pa rin ito ng pagiging unstable ng kanyang lakas. Kailangang malaman ng isa na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga masters ng parehong antas, at ang dahilan kung bakit nagawa ni Terence na manguna sa malayo ay hindi mapaghihiwalay sa kanyang pagsusumikap. Habang si Terence ay nagsasanay sa Jade Space, itinatayo ang kanyang foundation para sa kanyang susunod na tagumpay, hindi niya alam na nagtagpo na ang dalawang pinakamahirap na kaaway na kanyang kinakaharap. Gaya ng hula ni Truett, hindi sumuko ang Southern Heaven Gate matapos tanggihan ng Trunat House. Bagamat walang napakaraming big shot na maaaring tumayo para sa kanya at magbigay ng pressure kay Melba, hindi lang si Truett ang nasa tumataas na Sky Pavilion. Halimbawa, si Leonardo, ang ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion at isa sa mga miyembro ng Council of Elders ng tatlong dakilang pavilion, ay mayroon ding ganitong kakayahan. Sa pagkakataong ito, hindi binisita ng Southern Heaven Gate si Leonardo ng mag-isa tulad ng pagbisita nila sa Truett. Kung tutuusin, iba si Leonardo sa Truett. Bagamat isa rin siya sa iilang big shot sa tumataas na Sky Pavilion, pangatlong elder lang siya, hindi ang Pavilion Master. Walang alinlangan na si Truett ang pinuno ng tumataas na Sky Pavilion. Kung bibisitahin siya ng Southern Heaven Gate, walang makakahanap ng mali dito. Gayunpaman, kung bibisitahin niya si Leonardo mag-isa, magiging madali para sa mga tao na maunawaan na siya ay pumanig sa Southern Heaven Gate. Bago siya pumili ng isang panig, nagawa niyang i-maximize ang kanyang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagiging senior steward ng tumataas na Sky Pavilion. Gayunpaman, kapag siya ay napagkamalan bilang pagpili ng isang panig at na-label na kabilang sa ibang paksayon, magiging mahirap para sa kanya na magawa ito.
Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa paghingi ng tulong kay Leonardo, ang ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion. Ito ay dahil si Leonardo ay mayroon pa ring kilalang tagapagsalita sa ilalim niya, ang kanyang apo, si Lindan. Sa pamamagitan ng mga salita ni Lindan, makakamit din ng Southern Heaven Gate ang kanyang mga hangarin ng hindi nagsasagawa ng anumang hindi kinakailangang mga panganib. Ang lugar kung saan napagkasunduan na magkita ang Southern Heaven Gate at Linden ay ang numero 1 restaurant sa tumataas na Sky Pavilion, ang tirahan ng Hayes. Young Master Shu, hindi mo ba masyadong pinahahalagahan ang lalaking iyon mula sa Southern Heaven Gate sa paggastos ng napakaraming pera para imbitahan siya? Nagtataka ang tanong ng Young Master na nakaupo sa tabi ni Lindan. Ang kanyang pangalan ay Tiberius. Tulad ni Linden, apo siya ng isang makapangyarihang elder sa tumataas na Sky Pavilion. Gayunpaman, ang kanyang lolo ay mas mababa kay Leonardo. Ayon sa mga tuntunin ng ikalawang henerasyon, ang kanyang katayuan ay bahagyang mas mababa kaysa kay Lindan. Siya ay may napakalapit na relasyon kay Linden, at silang dalawa ay nagkaroon ng napakalalim na pagkakaibigan. Sa bilog, siya ang pinaka-maaasahan at maaasahang kapatid ni Lindan. Sa pangkalahatan, nasaan man si Linden Shu, siya ang pangalawa sa namumuno. Para naman kay Harry at Gavin, ang mga bagong allipiers ni Linden Shu, sila ay mas mababa sa kanya sa katayuan. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Linden kay Tiberius Law na personal na ayusin ang pulong sa Southern Heaven Gate. Hindi lamang ito itinakda sa tirahan ng Hayes, ngunit ang piging lamang ay nagdulot sa kanila ng halos 1,000 espiritual na jade. Ang antas ng pagkonsumo na ito ay medyo sobra para sa mga young masters na tulad nila. Tiberius, sa tingin mo bakit ko inimbitahan ang Southern Heaven Gate sa piging na ito? Tanong ni Linden na may malalim na ekspresyon. Hindi ba ang lalaking ito ang nagpadala sa iyo ng mensahe, na nagsasabing gusto niyang tulungan mo siyang magpasa ng mensahe sa ikatlong elder? Bagamat si Tiberius ay hardcore fan ni Linden at may magandang lakas at background ng pamilya, hindi kailanman nagustuhan ng young master na ito na gamitin ang kanyang utak. Hindi napigilan ni Linden na mapangiti nang marinig niya ito. Hinihiling niya sa akin na tulungan siyang ipasa ang mensahe, kaya siya dapat ang mag-treat sa kanya ng pagkain. Bakit pa ako gagastos ng napakaraming pera para pasayahin siya? Hindi naman sa sakit sa ulo. Kung ganoon. Bakit ganoon? Napakamot ng ulo si Tiberius sa pagkalito. Simple lang ang dahilan. Siya ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion, habang ako naman ang pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion. Ako ay nasa ibaba niya. Sabi ni Linden na may malalim na ngiti. So ano? Kinailangan niyang tretuhin siya ng ganito dahil lang siya ay nasa ibaba niya. Sa background ni Young Master Shu, hindi ba isang piraso ng cake para sa iyo ang pagtapak sa ganitong uri ng basura? Dati, ang lakas ni Young Master Shu ay bahagyang mas mababa, kaya walang masasabi tungkol sa pagpapabaye sa kanya na maging senior brother steward. Ngunit ngayon na si Young Master Shu ay natatakot din sa kung ano ang ganap na nasa foundation stage. Lalong naguluhan si Tiberius. 2 buwan na ang nakalilipas, nang siya ang espesyal na sugo ng tumataas na Sky Pavilion para salubungin ang mga bagong disipulo, nasa tuktok pa lamang siya ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Ngayon, 2 buwan na ang lumipas, at sa tulong ng lahat ng uri ng mga Pildores, siya ay nasa perpektong yugto ng pagtatatag ng foundation, tulad ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng South Heaven Gate, na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion, at isang hakbang na lang ang layo mula sa Golden Core Stage. Nang marinig ang mga pagdududa ni Tiberius, hindi napigilan ni Linden na mapangiti. Tiberius, hindi mo ba ito nakikitang malinaw? Ako ay tapat sa iyo. Ang dahilan kung bakit ko inimbitahan ang Southern Heaven Gate sa piging na ito ay upang sabihin sa kanila na ako ay isa ng perpektong foundation establishment cultivator. Oras na para isuko niya ang pinakamatandang kapatid na si Sky. Kaya ganyan. Alam ko, hindi yung young master nating si Sho yung tipo ng tao na hahayaan siyang samantalahin siya ng iba nang wala lang. Malalim pala ang kahulugan niya.
Tumawa ng malakas si Tiberius, ngunit pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, gayunpaman, ang Southern Heaven Gate ay may ilang background. Young Master Shu, isusuko ba talaga niya ito dahil lang sa sinabi mo? Tingnan natin kung alam niya kung ano ang makakabuti sa kanya. We use peaceful means before resorting to force. Ang kainan ngayon ay pasalubong lang. Marami pa siyang pakulo. Malamig na bumantong hininga si Lindan. Kahit siya, si Young Master Shu, ay medyo natatakot pa rin sa background ng tatlong magkakapatid na Nolan. Maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, hindi siya handang maging kaaway sa tatlong magkakapatid na Nolan. Gayunpaman, nauna ang mga interes ng mga magsasaka. Kung ang kabilang partido ay bulag na gusto nilang hadlangan ang kanyang dinadaanan, hindi tututol si Linden na magbayad ng isang presyo upang tapakan sila. Lagi kayong puno ng mga pukana at pukana. Pagod na akong makinig sa inyo. Anyway, gagawin ko kung ano man ang sasabihin ninyo sa akin, Young Master Shu. Napakamot ng ulo si Tiberius, nakaramdam ng pananakit ng ulo. Tapos, napalitan ng excitement ang ekspresyon niya. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakagambalang bagay na ito. Young Master Shu, hayaan mo akong magkwento sa iyo ng isang bagay na masaya. Anong masaya? Nagulat si Linden na tumaas ang kanyang kilay. Ang mga Young Master na tulad nila ay bihirang magkaroon ng seryosong gagawin kapag sila ay nagsasama. Talaga, nilalaro lang nila ang lahat ng uri ng mga trick. At si Tiberius ang pinakamapaglaro. Bella, ang B** sketch na iyon. Sinipa ko na siya hanggang sa Welcome Pavilion at ginawa ko pa siyang parang newbie sa Green Cloud Pavilion. Kahit umalis siya sa Welcome Pavilion, kailangan niyang manatili sa isang lugar tulad ng Green Cloud Pavilion para sa walang kabuluhan. Young Master Shu, sa tingin mo ay masaya iyon. Tumawa si Tiberius at mayabang na sinabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalilitong sinabi ni Linden, Bella. Sino iyon? 3,867. Mula nang dumating si Bella sa tatlong malalaking pavilion, sinisikap niyang maakit ang atensyon ng maraming Young Masters mula sa tumataas na Sky Pavilion, lalo na ang isang taong kasing halaga ni Lindan. Gayunpaman, ang nakakalungkot ay kahit na si Linden ay nagpakita ng kaunting interes sa kanyang mukha, hindi talaga niya ito isinasapuso. Ni hindi niya matindaan ng malinaw ang pangalan nito. Yung slot na sumaway kay Miss Salter dito last time. Young Master Shu, nakalimutan mo na ba? Gulat na sabi ni Tiberius. Ang dahilan kung bakit siya nagsikap na parusahan si Bella ay para pasayahin si Linden Shu. Masyadong boring kung walang impresyon si Linden Shu sa babaeng ito. Oh, siya na, reaksyon ni Linden at tumango, hindi pa rin nagpapakita ng interes. Sa kanyang katayuan at background, ang isang maliit na Bella ay hindi sapat upang mahuli ang kanyang mata. Gayunpaman, iniisip kung paano niya pinagalitan si Natalie noon, sumang-ayon siya sa laro ng walang pakialam, mabuti iyon. Pagkatapos ay hayaan siyang manatili. Wala sa paningin, wala sa isip. Tungkol sa patuloy na pakikitungo kay Bella, si Linden ay wala sa mood, lalo na't ang taong ito ay kamag-anak ng nakatatandang Meyer. Ito ay sapat na para sa kanya. Okay, akala ko magiging masaya ka man lang. Dahil hindi interesado si Young Master Shu, kaya kalimutan mo na. Nagkibit balikat si Tiberius sa pagkabigo. Wala siyang sama ng loob kay Bella noon o sa kasalukuyan. Gusto lang niyang makipaglaro kay Linden, kaya naman kumilos siya para harapin ang kabilang partido. Ngayon na ang Young Master na si Shu ay hindi na interesado sa kanya, walang kahulugan iyon. Sa relasyon ni Bella at nakatatandang Meyer bilang mga kamag-anak, na may malalaking pagbaril tulad ng ginang Salter at Young Master Shu na nakatayo sa harap nila, kahit gaano pa siya natapakan ni Bella, hindi siya mapoprotektahan ni Kuya Meyer. Gayunpaman, siya ay isang elder pa rin ng tumataas na pavilion. Si Tiberius ay hindi sapat na hanggal upang pukawin siya ng walang dahilan. Noong una, marami siyang inihanda na pakulo, ngunit ngayon, ang babaeng ito ay hindi namamalayang nakaiwas sa isang kapahamakan.
Habang nag-uusap sina Linden at Tiberius, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid na sinundan ng mahinang boses. Mukhang huli na ako, young Master Shu. Hey, US ang maagang dumating. Ang tagal na nung huli tayong nagkita. Kumusta ka na panganay na kuya? Ngumiti si Linden at sinenyasan ang mga tao sa Southern Heaven Gate na maupo sa kanilang mga upuan. Nagkatinginan sina Enteng at Joel, na sumusunod sa likod. Pagkatapos tumango kay Tiberius, umupo sila sa tapat nina Linden at Joel. Sa pagkakataong ito, hindi para makatagpo ng isang nangungunang big shot tulad ng Truett, kaya hindi na kailangang masyadong kabahan at magpigil. Ang dahilan kung bakit dinala ng Southern Heaven Gate si Joel ay para subukang hanapin si Linford sa ibang paraan, maliban sa pagtulong ni Linden na magpasa ng mensahe para ipilit si Melba. Ayon sa pagbabawas ni Joel, ang Linford na ito ay malamang na nauugnay sa malugod na bagong pavilion. Ang malugod na bagong master ng pavilion, si Yunfeng, ay direktang subordinate ni Leonardo. Kung gusto nilang gumawa ng isang bagay sa malugod na bagong pavilion ng pribado, imposible nang walang pag-aproba ni Young Master Shu. Nakatingin sa marangyang handaan sa mesa, hindi napigilan ng Nantian Gate na itaas ang kanyang mga kilay pagkatapos umupo sa kanyang upuan. Nambobola talaga ako na naging maayos ang pakikitungo sa akin ni Young Master Shu, kahit na humingi na ako ng tulong sa iyo sa pagkakataong ito. Ang ganitong uri ng masaganang pagkain na madaling makabili ng libu-libong espiritong si Jade ay isang bagay na kahit na ang Southern Heaven Gate ay mahihirapang bilhin, kahit na sila ay nakaupo sa posisyon ng tumataas na manager ng pavilion, ang pinakamatandang kapatid na lalaki. Tama lang. Ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki. Bilang iyong mga kapatid na junior, natural na maging mas matulungin kami sa iyo. Sa ganitong paraan, pagdating sa mga kritikal na sandali, magkakaroon kami ng pisngi na humingi ng tulong sa iyo, hindi ba? Nakangiting sabi ni Lindan. Young Master Shu, parang may ipinapahiwatig ka. Sumimangot ang South Heaven Gate. How could be that? Eldest senior brother, masyado kang nag-iisip. This young master is sincerely looking forward to eldest senior brother's promotion. Sabi ni Linden sa tila casual na paraan. Matapos marinig ito, kumislap ang mga mata ng Enteng. Siya ay isang matalinong tao, at alam na niya kung ano ang ibig sabihin ni Linden sa pagsasabi nito. Matagal na niyang narinig na si Linden ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang lakas kamakailan at naging isang perpektong dalubhasa sa pagtatayo ng pundasyon na nasa parehong panig niya. Ngayon ay tila hindi na niya napigilan ang kanyang pangungulila at handang palitan siya. Bagamat ang Southern Heaven Gate ay palaging lubos na nagtitiwala sa kanilang sariling lakas, ang kanilang background sa North Island ay hindi masyadong malalim. Kung talagang ginamit ni Linden ang lahat ng kanyang paraan, mahirap sabihin kung kaya niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang posisyon bilang ang pinakamatandang kapatid na lalaki ng tumataas na manager ng Sky Pavilion. Si Young Master Shu ay nagbibiro. Hindi man lang ako nangangarap na ma-promote. Plano ko pa ring manatili sa aking kasalukuyang posisyon ng ilang taon pa upang maglagay ng magandang pundasyon para sa hinaharap. Tumugon ang Southern Heavenly Gate ng walang pagbabago sa ekspresyon. Sa tatlong pavilion, gaano man katibay ang background ng isang tao, ang lakas ng isang tao ay kailangang-kailangan. Kung ang isa ay hindi sapat na malakas, hindi siya makakaupo sa kaukulang posisyon. Sa lakas ng perpektong foundation stage ng Southern Heaven Gate, bagamat mayroon pa ring bakas ng pagpapabuti sa ibabaw, ang posisyon ng sumisikat na tagapangasiwa ng pavilion ay talagang ang pinakasikat at pinakamahalagang posisyon sa yugtong ito. Kahit na mailipat sila sa isang tila mas kilalang posisyon, ito ay isang promosyon sa bukas ngunit isang demotion sa dilim. Sa makatuwid, maliban kung sila ay pinilit o nagkaroon ng pagkakataon na maghangad ng mas mataas na posisyon tulad ng direktang disipulo o manager na senior na kapatid, ang Southern Heaven Gate ay hindi kailanman magkukusa na umatras. Kung talagang nag-away sila, ang tatlong magkapatid na Nolan ay hindi dapat gawing trifle. Ang tinatawag na direktang senior steward ay ang senior steward ng Golden Core Stage Disciples na opisyal na kumilala sa kanya bilang kanilang master.
Ngunit para sa posisyon na iyon, kahit na ang isang tao sa mahusay na bilog ng Golden Core Stage ay kailangang makipagkompetensya para dito sa kanyang background, pabayaan siya, na hindi man lang nakarating sa Golden Core Stage. At saka, kung siya ay nasa Golden Core Stage, napunta na siya sa Inner Sect at naging alagad ng Elder sa pangalan. Siya na sana ang taong kayang yumanig sa buong Sky Class North Island. Ang direktang disipulo ng isang elder at siya, ang namamahala sa pinakamatandang kapatid na lalaki, ay magkaibang mundo. Sa mundo ng paglilinang, ang mga direktang disipulo at biolohikal na mga anak at apo ay halos pareho. Kung matagumpay niyang makikilala ang isang master, maaari siyang ituring na isa sa ikalawa o ikatlong henerasyon ng mga cultivator. Kahit na hindi siya kasing prominent ni Linden, isa pa rin siyang may kakayahang dumalo sa lahat ng uri ng mga partidong nasa mataas na uri. Kung maaari siyang maging subordinate ni Truett, halos kapareho niya ang antas ng Natalie. Wala rin siyang problemang tapakan si Linden. Gayunpaman, bihirang tumanggap ng mga disipulo si Truett. Si Julius ay isa sa kanyang mga disipulo sa pangalan, ngunit hindi siya direktang disipulo. Gayunpaman, ganoon ba kadaling maabot ang Golden Core Stage? Bago siya umabot sa Golden Core Stage, napakakapakipakinabang pa rin ang kanyang posisyon. Para sa mga disipulo ng Foundation Stage, tulad nina Joel at Panyong, lahat sila ay nasa pangalan lamang. Katulad ng kung paano kinilala ng secular na mundo ang isa't isa bilang magkamag-anak. Sa katunayan, hindi ito nakilala ng tatlong pavilion, ngunit hindi nila ito pinigilan. Normal para sa mga magsasaka na bumuo ng mga gang. Talaga. Kuya, you're such an important talent. Kahit gusto mong mag-slow off, hindi ka mabibitawan ng big shot sa upper echelons. Tumawa si Linden at hindi na pinag-isipan pa ang isyong ito. Iniba niya ang topic at sinabing, eldest senior brother, why don't you tell me what you need my help? 3,868. Sige, sabi niya. Tumango ang South Heaven Gate. Napakalinaw niyang binabati lang siya ni Linden ngayon. Kung siya ay mataktika at nagkusa na isuko ito, maaaring makakuha siya ng ilang mga benepisyo. Gayunpaman, kung hindi siya mataktika, kung gayon ang susunod na naghihintay sa kanya ay malamang na hindi maganda. Pinipigilan ang kanyang kalungkutan, ipinaliwanag ng mga lalaking nantiyan ang sitwasyon kay Linden na may kalmadong ekspresyon. Ang kanyang mga salita ay walang pinagkaiba noong kausap niya si Truett, ngunit nagbago ang kanyang tono. Para ay pressure si Melba ng Hong Chamber of Commerce. Sige, hindi magsasalita ang young master na ito kay Lolo, pero pumayag man siya na tumulong o hindi, hindi iyon para sa iyo o sa akin ang magdesisyon. Panganay na kuya, naiintindihan mo rin, tama. Sabi ni Linden na may mapaglarong ekspresyon. Siyempre, ipauubayan na natin ang bagay na ito sa ikatlong elder. Walang ekspresyong tumango si Nolan Tianman. Para sa kapakanan ng tumataas na posisyon ng pavilion bilang ang pinakamatandang kapatid na lalaki, sinimulan na nitong gamitin ng Young Master Shu ang pagkakataong ito para bigyan siya ng pressure. Tuluyan na siyang natauhan ngayon. Walang magandang handaan. Naghanda si Young Master Shu ng isang piging sa Hongmen's Gate para sa kanya ngayon. Kung ganoon, maliban sa usaping ito, mayroon pa bang kailangan ng tulong ang panganay na nakatatandang kapatid? I'll be more than happy to do so. Sabi ni Linden na nagpapanggap na masipag. Hanggat humihiling sa kanya ang Southern Heaven Gate para sa higit pang mga bagay, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng higit na pagkilos sa kanyang mga kamay. Mas mataas din ang rate ng tagumpay ng pagpilit sa kabilang partido na ibaba ang kanilang ulo. Tiningnan ng South Heaven Gate si Joel, at agad na tumango si Joel, Young Master Shu, may isa pang bagay na kailangan namin ng tulong mo. Ito ay katulad noong nakaraan. Gusto naming malaman kung si Linford ay nagtatago sa Welcome Pavilion. Linford. Hindi ba kita dinala doon last time? Kumunat ang noo ni Linden Shu. Naisip niya na si Terence ang Linford na hinahanap ng lalaking ito sa huling pagkakataon, at naisip na makakapagligtas ito sa kanya ng kaunting problema kung makahiram siya ng kutsilyo ni Terence para patayin si Terence, ngunit ito ay naging ganap na kakaibang kwento. Young Master Shu?
Ang baguhan na dinala mo sa akin noong nakaraan, si Terence, ay hindi talaga Linford, ngunit hindi nito inaalis ang posibilidad ng ibang tao, lalo na ang mga baguhan mula sa pataas na Sky Pavilion at ang misteryosong pavilion. Sagot ni Joel. Noong huling beses niyang sinusuri si Terence, naobserbahan din niya ang lahat ng iba pang mga baguhan sa Green Cloud Pavilion, at wala ni isa sa kanila ang makakapantay kay Linford. Plano niya noong una na obserbahan ang mga baguhan mula sa pataas na Sky Pavilion at pati na rin ang misteryosong pavilion, ngunit hindi niya inasahan na mabilis siyang paalisan ni Yunfeng pagkatapos siyang kunin. Ngayong naisip na niya ito, marahil ay dahil sa nasayang ang kanyang paglalakbay at ginawang hindi masaya ang young master na si Yunfeng, ang taong ito, ay mapagmasid. Para mapasaya si young master Shu, natural na hindi niya ito bibigyan ng magandang mukha. Matapos tanggalin ang hinala ng mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion, tumaas din ng husto ang hinala sa tumataas na Sky Pavilion at misteryosong mga bagong dating. Bagaman tila hindi malamang na ang mga matatandang iyon ang mga sospek, mayroon pa ring ilang mga pagbubukod. Ibig mong sabihin gusto mong pumunta sa Welcome New Pavilion para mag-imbestiga ulit. Puno ng pagkainip ang mukha ni Lindan. Dahil hindi si Terence ang Linford na sinasabi ng lalaking ito, kung gayon ang ganitong bagay ay hindi siya nakinabang. Wala siyang pasensya na mag-aksaya ng oras sa isang maliit na karakter tulad ni Joel. Tama. Ang bagay na ito ay napakahalaga sa amin. Sana ay matupad niyang Master Shu ang aming hiling. Taos-puso ang ekspresyon ni Joel habang siya ay malakas na nagsusumamo. Ganun ba? Sumulyap si Linden sa hindi gumagalaw na Southern Heaven Gate at sinabing, dahil pumasok na ang malaking senior, tiyak na tutulungan kita sa maliit na bagay na ito. Magsusulat ako ng liham kay Yunfeng ngayon, at sabihin sa kanya na makipagtulungan sa inyo pagdating ninyo doon. Maaari ka ring humingi ng tulong kay Harry, dapat niyang malaman ang higit pa tungkol sa mga bagong dating. Salamat, young Master Shu. Agad namang nagpahayag ng pasasalamat si Joel. Sa kabilang banda, tumayo ang South Heaven Gate at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Lindan. Dahil natapos na ang ating talakayan, kung wala nang ibang sasabihin si young Master Shu, aalis na ako. Kuya, ingat ka. Hindi kita makikita sa labas. Tumanggaw si Linden na may walang pakialam na ekspresyon. Pagkatapos panoorin ng Enteng at Joel na umalis, ibinukan ni Tiberius ang kanyang bibig at sinabing, bakit pakiramdam ko ang taong ito mula sa Southern Heaven Gate ay hindi handang makinig sa iyo, young Master Shu. Malamig na bumantong hininga si Linden dahil inaasahan na niya ito. Sa anumang kaso, isa ito sa tatlong bayani ng pamilya Nolan. May background din siya sa Nakajima. Hindi ganoon kadali para sa kanya ang magluwa ng isang mahalagang posisyon tulad ng panganay na nakatatandang kapatid ng steward. Ngayon, binabati ko lang siya. Susunod, bibigyan ko siya ng isang mahusay na pambubugbog sa kanya. Paano kung hindi alam ng lalaking ito kung ano ang makakabuti sa kanya? Curious na tanong ni Tiberius. Bagamat si Linden ay ang young master ng North Island, itong Southern Heaven Gate ay hindi isang mahina. Sila ay sapat na malakas, at sa itaas nila ay ang mas makapangyarihang pinuno ng tatlong bayani ng pamilya Nolan. May background pa sila sa gitnang isla. Kung talagang gustong mag-away ng dalawang panig para itong Mars na nabangga sa lupa. You've been tactless. Tapos bubugbugin natin siya hanggang sa maging mataktika siya. Ang posisyon ng panganay na nakatatandang kapatid na Katie wala ay napakahalaga para sa ating pag-unlad sa hinaharap. Kahit na kailangan kong magbayad ng malaking halaga para dito, hindi magdadalawang isip ang young master na ito. Desidido si Linden na makuha ito. Haha, pagkatapos ay inaasahan ko na ang tao mula sa Southern Heaven Gate ay maaaring maging mas unyildang. Matagal na mula nang magkaroon tayo ng magandang oras sa tumataas na pavilion ng Sky. Tumawa ng walang pakialam si Tiberius sa mundo. Umiling si Linden na may mapait na ngiti. Kung hindi lang si Tiberius ang kanyang sinumpaang kapatid sa Skyward Pavilion, sana ay nagalit na siya at pinatay siya. Gayunpaman, hindi ito sinasadya ng taong ito. Kung siya, ang young master na si Shu,
ay talagang gustong makipaglaban hanggang kamatayan sa tatlong kapatid na Nolan, tiyak na hindi tatayo at manunood si Tiberius. Kahit na ano, siya ay isang young master. Kung talagang nagseryoso ang lalaking ito, tiyak na hindi siya madaling hawakan. Paglabas ng tirahan ng haze, ang mukha ng Southern Heaven Gate ay sobrang madilim. Ngayon, una nilang hiniling kay Linden na tumulong sa pagpasa ng mensahe, ngunit mula simula hanggang katapusan, pinangunahan sila ng ilong ng kabilang partido, at may malaking bundok sa kanilang mga balikat. Kahit na ang Southern Heaven Gate ay hindi nagpakita ng anumang halatang palatandaan ng kahinaan sa harap ni Linden, ang impluwensya ng young master na ito na si Shu sa tumataas na Sky Pavilion ay walang alinlangan. Ngayon na ang kanyang mga mata sa posisyon ng managing senior brother, ito ay isang kasinungalingan na sabihin na siya ay hindi sa ilalim ng matinding pressure. Uncle Master, kailan tayo pupunta sa Welcome Pavilion? Tanong ni Joel sa gilid. Wala akong oras upang mag-aksaya. Pupunta ako ngayon. Ang Southern Heaven Gate ay gumawa ng mabilis na desisyon. Ang Southern Heavenly Gate at si Joel ay agad na pumunta sa Welcome Pavilion. Halos tanghali na nang dumating sila, at ang bagong dating na hamon ay nangyari sa araw na ito. Matapos kunin ang personal na liham ni Linden at basahin ito, hindi na pinahirapan ni Yunfeng si Joel sa pagkakataong ito. Direkta siyang tumango, na nagpapahiwatig na maaaring kumilos si Joel ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi isinasaalang-alang ang personal na sulat ni Young Master Shu, naroon pa rin ang Southern Heaven Gate na nakatayo sa tabi ni Joel. Sa mga tuntunin ng aktwal na awtoridad, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng tumataas na tagapamahala ng Sky Pavilion ay mas mataas lamang sa kanya, ang Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion. Maliban kung sila ay mga kaaway, si Yunfeng ay hindi madaling pretuhin siya ng walang paggalang. 3,869. Magkakaroon ng isang bagong dating hamon pagkatapos ni Tana Molly. Maginhawa para sa inyong dalawa na obserbahan. Gayunpaman, kailangan kong sabihin muna. Kung ang dalawa sa inyo ay talagang nahahanap ang Linford, mas mahusay na hilingin sa Law Enforcement Hall na sumulong at huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa akin. Nagbabala si Yunfeng. Kung si Linford ay talagang mula sa malugod na bagong pavilion, gaano man kalalim ang puot sa pagitan niya at ni Joel at sa Southern Heaven Gate, si Yunfeng, bilang Pavilion Master ng Welcome New Pavilion, ay hindi maaaring umupo na lamang at walang magawa. Maliban na lang kung pumasok ang Law Enforcement Hall, madala lang nila siya. Huwag kang mag-alala, Pavilion Master Hu. Alam ko kung ano ang maaaring gawin at kung ano ang hindi maaaring gawin. Tumango ang South Heaven Gate. Mabuti naman. May aasikasuhin pa itong Pavilion Master, kaya alis muna ako. Kung may katanungan kayong dalawa, maaari kayong magtanong kay Deacon Kang. Bago umalis si Yunfeng, partikular niyang tinawagan si Harry para alagaan ang dalawa. Dahil sa pangangalaga ng young master na si Linden, si Harry ay naging maayos sa Welcome Pavilion. Kahit na sa newbie challenge, na siya ay hindi gaanong sanay bilang isang Pillmaster, madali pa rin niyang nakayanan dahil nauna siya sa ibang mga baguhan. Sa lahat ng mga bagong disipulo sa pavilion, si Leandro lamang ang mas malakas kaysa sa kanya, at sa utos ni Linden na huwag pahirapan ang mga bagay para kay Harry, napakahusay niya. Marahil pagkaraan ng ilang sandali, ang iba pang mga bagong disipulo sa pavilion ay makukuha na ang lahat ng kanilang mga kamay sa mga table tasks, at lahat sila ay makakalusot din sa foundation stage. Sa oras na iyon, kahit na si Harry ay may tulong ng Young Master Shu, maaaring hindi na siya mamumukod tangi gaya ng dati. Ngunit sa ngayon, si Harry ang may huling desisyon. Kinurot ni Harry ang kanyang baba matapos marinig ang dahilan ng kanilang pagbisita. Senior Kuya Yu, sigurado ka bang hindi si Terence ang Linford na hinahanap mo? Siyempre sigurado ako. Bakit mo natanong, Deacon Kang? Nagtatakang tanong ni Joel. Sa totoo lang, narinig ko na rin ang tungkol sa mga gamit ni Senior Panyong. Ang galaw na ginamit ni Linford ay halos kapareho ng isang kilala ko. Siguro kung narinig na ninyong dalawa ang Pale Firebomb na isang alchemist lang ang maaaring gumamit. At nagkataon, si Terence ay isang alchemist. Pale Firebomb.
Parehong natigilan ang South Heaven Gate at Joel. Bagamat hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng martial skill noon, gaya ng iminumungkahi ng pangalan, tiyak na ito ay isang galaw na gumamit ng alchemy fire. Hindi katakataka na ang mga alchemist lamang ang maaaring gumamit nito. Gayunpaman, ang mga alchemist ay kilala sa kanilang mahinang kakayahan sa pakikipaglaban. Napakalakas kaya ng isang pill bomb na maaaring agad nitong pumatay kay Panyong, isang Picklate Foundation stage expert. Mabilis na nagpatuloy si Harry matapos makita ang pag-aalinlangan ng dalawa, huwag kayong mag-alinlangan, kayong dalawa. Ang bomba ng Pillfire ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa aktwal na labanan, ngunit ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakabigla. Kung ito ay nag-charge ng matagal, hindi ito kakaiba para sa pumatay ng sinuman. Totoo ba ito? Nagkatinginan sina Enteng at Joel. Ang mga katangiang inilarawan ni Harry ay tumugma sa mga aksyon ni Linford. Huwag kalimutan na bago lumabas para harapin si Panyong, ang taong ito ay nanatili sa Hong Chamber of Commerce ng 2 oras. Baka pinipigilan niya itong tinatawag na Pillfire Bomb. Kung ang kapatid na ito ay maglakas loob na magsinungaling, parusahan nawa ako ng langit. May kumpiyansa na sabi ni Harry. Ang kanyang intensyon ay halata sinusubukan niyang iframe si Terence. Hindi niya alam kung si Terence ang Linford na hinahanap nila, ngunit kahit hindi siya, susubukan pa rin niyang itulak ang sisi kay Terence. Wala siyang mawawala kahit na mabaygo siya, at paano kung paniwalaan siya ng dalawang ito at pinatay si Terence gamit ang isang palad. Hindi ba maganda iyon? Nanumpa na si Harry. Hindi makatwiran kung hindi siya paniniwalaan ni Joel at ng Southern Sky Sect. May sense naman ang sinabi ng lalaki. Kahit na nakumpirma na ni Joel na hindi tugma ang hitsura ni Terence kay Linford, kailangan pa rin niyang kumpirmahin ito kung sakali. May ilang oras pa bago ang Challenger League, at nagpa siya ang dalawa na subukan si Terence ngayon. Kung tutusin, kung maghihintay sila hanggang sa magsimula ang Challenger League, at lahat ng mga baguhan ay magkakasama, magiging mahirap para sa kanila na subukang muli si Terence sa ilalim ng maingat na mga mata ng publiko. Hindi maaaring maging mas masaya si Harry nang iminungkahi ng dalawa ang ideyang ito. Dinala niya sila sa numero 1 kuweba, kung saan nanunuluyan si Terence, at umatras bago pa man umatake ang dalawa. Kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng 3 pavilion sa mga baguhan, ang sinumang umatake sa isang baguhan ng walang pahintulot ay mapaparusahan. Dagdag pa, hindi alam ni Harry kung gaano kabigat ang kamay na gagamitin ng Southern Skygate at Joel. Kung hindi niya sinasadyang mapatay si Terence, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Masaya si Harry na makita ang resultang ito, ngunit kung naroon siya, mahahatak din siya sa gulo. Mas mabuting umalis siya sa lalong madaling panahon matagumpay niyang nailipat ang sisi kay Terence, kung tutuusin. Kung siya ay bugbugin o patayin, iyon ay nakasalalay sa kapalaran ni Terence. Siguradong dadanasan ni Terence ang pagkawalang ito. Gawin mo. Nagtaas baba ang South Heaven Gate kay Joel, na nagpapahiwatig na gagawin niya ito. Nalungkot ang mukha ni Joel. Pag-atake sa isang bagong miyembro ng pavilion ng walang pahintulot. Kung ang bagay na ito ay sisubog, ang parusa ay hindi magaan. Naghinala lang sila kay Terence, at hindi pa sila sigurado. Kung susubukin nila si Terence ngayon, hindi ba masyadong mataas ang presyo? Nakita ng South Heaven Gate ang kahirapan ni Joel at agad na nagsabi, kung may anumang kahihinatnan, papasanin ko ang mga ito para sa iyo. Bilisan mo, huwag kang mag-aksaya ng oras. Sa sandaling ito, walang tao sa paligid. Gayunpaman, kung maghintay pa sila, kapag magsisimula na ang Rookie Challenge, ang iba pang rookies ay malamang na lahat ay aalis sa kuweba at magtitipon. Sa oras na iyon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong subukan siya muli. Walang magawa, napipilitin lang ni Joel ang kanyang sarili na i-activate ang mga paghihigpit ng numero 1 kuweba. Ilang sandali pa, binuksan ni Terence ang pinto at nakita si Joel na nakatayo sa harapan niya. Hindi niya maiwasang mag-freeze. Nalantad kaya ang kanyang pagkakakilanlan. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Iyon ang una niyang reaksyon, ngunit pakiramdam niya ay katawa-tawa ito.
Kahit nakilalanin siya ng lalaking ito bilang Linford, maglalakas loob ba siyang lumapit at humanap ng problema sa kanya ng lantaran sa kanyang lakas? Kahit na narito ang Southern Heaven Gate, hindi sila maglalakas loob na salakayin siya sa sikat ng araw, lalo na ang isang nasa kalagitnaan ng Foundation establishment na panloob na disipulo ng sekta. Ang Law Enforcement Hall ang unang hindi magpapahuli sa kanya dahil sa pangahas na pag-atake at pagpatay sa isang bagong dating sa bagong pavilion sa tirahan ng kuweba ng bagong dating. Lumipat na ang Southern Sky Gate sa isang sulok nang i-activate ni Joel ang restriction, kaya si Joel lang ang nakita ni Terence. 3,870. Habang tulala si Terence, medyo natulala din si Joel. Sa sandaling bumukas ang pinto, itong si Terence ay medyo kamukha ni Linford sa kanyang impresyon, ngunit ang pagkakapareho ay nasa figure at aura lamang. Iba talaga ang mukha. Sabay na bumalik sa katinoan ang dalawa, at maingat na sinabi ni Terence, "Anong negosyo ang mayroon kayo rito, sir?" Sinadya ni Terence na nagtanong gusto niyang makita kung alam ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, at ano ang pinaplano niyang gawin sa pagpapakita niya rito ngayon. Pinag-aralan ni Joel si Terence sa isang segundo, medyo kamukha ni Terence ang Linford na hinahanap niya, at ang pagtuklas na ito ay nagpasaya sa kanya. Ngunit ngayon na tinitingnan niya ang ganap na kakaibang mukha na ito, lalo siyang tumingin, mas hindi siya kamukha ni Linford na naguguluhan sa kanya. Hindi kaya masyado akong na-excite kanina kaya puro ilusyon lang. Medyo nadismaya si Joel, ngunit ano man ang mangyari, hindi ito sapat para makita ng kanyang mga mata. Kailangan niyang makita ang mga resulta ng pagsusulit. "Come with me. Kung ayaw mong sumama, subukan mo," sabi ni Joel sa malalim na boses, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi napigilan ni Terence na sumimangot ang lalaking ito ay tulad ng pagkaalala niya sa kanya, tuso at mapanlin lang. Gusto niyang subukan ang lalaki, ngunit babalik lang siya na may dala-dalang bagay wala siyang makukuhang kapaki-pakinabang mula sa kanya. Gayunpaman, bakit parang isang paaralan ito sa secular na mundo, kung saan tinawag ng mga senior na estudyante ang mga junior students para turuan sila ng leksyon. Pagtingin sa likod ni Joel, hindi napigilan ni Terence na tumawa. Sinundan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi mahalaga kung nakilala siya ng kabilang partido o hindi, walang dapat ikatakot kapag kaharap ang isang Joel lamang. Para sa Star Inkstone, hindi lang si Joel ang gustong hanapin siya. Nais ni Terence na makahanap ng pagkakataon na patayin din siya. Medyo delikado, ngunit walang dahilan para bitawan ni Terence ang pagkakataong tulad nito. Mayroon pa rin siyang nakamamatay na kahinaan sa kanyang mga kamay. Hindi pa banggitin na si Joel ay nag-iisa sa sandaling ito, kahit na tawagin niya ang Southern Heaven Gate at itapon ang kahinaang ito sa kritikal na sandali, tiyak na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. Tahimik niyang sinundan si Joel. 2 milya ang nilakad nilang dalawa hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok kung saan panandali ang hindi mapapansin ng ibang mga baguhan. "Can you tell me now? Ano ba ang gusto mo sa akin?" sabi ni Terence, medyo kinakabahan. Siyempre, ang lahat ng ito ay isang gawa. Kung tutuusin, isa pa lang siyang bago sa Foundation Stage Green Cloud Pavilion. Biglang tinawag ni Joel ng walang dahilan, kung hindi man lang siya kinakabahan, magiging abnormal ito. "Ano ba? Hindi mo man lang alam ang ginawa mo." Malamig na tumawa si Joel. Alam niya na ang Southern Heaven Gate ay nakatingin sa gilid, kaya hindi siya nang ahas na banggitin ang Star Inkstone. Maaari rin niyang gamitin ang kanyang mga salita para linlangin si Terence. "Ha? Anong nagawa ko?" Natarante si Terence, ngunit may bigla siyang napagtanto. "Pwede bang pinadala ka ni Gavin para harapin ako?" Si Joel ay nagpakita kasama si Linden at ang iba pa noong huling pagkakataon, at ito ay kitang-kita sa lahat. Kaya't ang tanong ni Terence ay hindi sa lahat mula sa pananaw ng isang normal na Green Cloud Pavilion na newbie. "Gavin, anong kalokohan ito?" Natigilan si Joel nang marinig niya ito. Hindi niya alam ang tungkol sa kasaysayan ni Terence sa mga taong tulad ni Gavin, ngunit malinaw na hindi masyadong gusto ng huli si Terence nang ipakilala niya ito sa kanya noong huling pagkakataon.
Pagkasabi niyan, siya, si Joel, ay isa pa ring marangal na inner sect disciple ng tumataas na Sky Pavilion. Bukod dito, siya ay isang dalubhasa sa kalagitnaan ng foundation stage. Na si Gavin ay isa lamang bagong manager ng Green Cloud Pavilion. Anong karapatan niyang problemayan si Joel para personal siyang tulungan? Hindi ka pinaponte ni Gavin. Saka bakit mo ako pinalabas? Nagkunwaring nagulat si Terence. Nag-alinlangan si Joel sa tanong ni Terence. Kung nagawa niyang linlangin ang kabilang partido na mag-iwan ng ilang mga pahiwatig, hindi siya makararamdam ng anumang pressure na kumilos. Gayunpaman, mula sa reaksyon ng kabilang partido, tila wala siyang anumang pagkukulang. Isa lang siyang ordinaryong baguhan sa Green Cloud Pavilion. Ito ay medyo mahirap harapin. Kung tutusin, sa pananaw ni Joel, kahit na tama si Harry, kahit na itong si Terence na nasa harap niya ay talagang isang alchemist at marunong gumawa ng Pillfire Bomb, malapit sa zero ang posibilidad na maging Linford ang lalaking ito. Worth it ba na kumuha ng ganoong malaking panganib at atakihin ang isang bagong dating ng malugod na bagong pavilion para sa gayong maliit na posibilidad? Habang nag-aalangan si Joel, bigla niyang narinig ang boses ng Southern Heaven Gate, sabihin mo sa batang ito na papatayin mo siya. Pagkatapos, huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Atake mo lang siya ng diretso at panoorin mong mabuti ang reaksyon niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Joel, at hindi niya namamalayan na gustong tumingin sa paligid. Pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, pilit niyang pinigilan ang simbuyo nito. Ang Southern Heaven Gate ay wala sa kanyang paningin. Ang dahilan kung bakit lumitaw ang boses na ito sa kanyang mga tainga ay dahil ginamit niya ang 1000-mile True Energy Sound Transmission Technique. Siyempre, kahit na sinabi na ito ay 1,000 milya, ang aktwal na epekto ay hindi maaaring labis na labis. Gayunpaman, walang problema kung ito ay ilang milya ang layo. Bukod dito, mayroong isang kalamangan sa pamamaraang ito. Pagkatapos mag-lock sa target, tanging ang target ang makakarinig ng tunog, habang ang iba sa paligid nila ay hindi ito maririnig, kahit na wala pang 3 metro ang layo mula sa target. Gayunpaman, nakalimutan nila na kahit na hindi marinig ni Terence ang kanilang pinag-uusapan, nararamdaman pa rin niya ang pagbabago bago mula sa distansya sa pagitan nila. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang mga normal na practitioner ay walang perception ni Terence. Hindi pa banggitin, ang hindi malay na reaksyon ni Joel sa pagbelang ng kanyang ulo ay isang depekto na sa mga mata ni Terence, at ang abnormal na pagbabago-bago ay ngayon lang nakumpirma ito. Gaya ng inaasahan, may ibang tao. Agad na gumawa ng hatol si Terence, at napakadaling husgahan na ang taong ito ay malamang na maging pangalawang kapatid sa 3 bayani ng pamilya Nolan na binanggit sa sulat ni Natalie, Southern Heaven Gate. Nagkaroon ng ganitong hinala si Terence nang una niyang makita si Joel. Pagkatapos ng lahat, si Joel ay isa lamang sa kalagitnaan ng foundation stage na panloob na disipulo. Napakahinala para sa kanya na pumunta at makahanap ng gulo sa isang baguhan sa pavilion sa sikat ng araw. Gayunpaman, hindi magiging kakaiba kung ang South Heaven Gate ay nasa likod ng kabilang partido. Habang umiikot ang isip ni Terence, iniisip kung paano haharapin ang sitwasyong ito, biglang naglabas si Joel ng malakas na hangarin na pumatay. Brat, wala akong pakialam kung ikaw ang hinahanap ko o hindi. Masasabi ko lang na napakamalas mo. Siguradong patay ka ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.